Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa isang branch ni Mitsukoshi dito sa Better Living Paranaque at ang vlog natin ngayon ay isa sa pinakamurang motor na underbone ni SYM. Ito si SYM Bonus 110. Kabilang to sa mga matitibay at budget-friendly na motor, kaya tutok lang kayo dahil check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 3 available colors para sa ating motor. Ang binablog natin na matte red, meron ding matte blue at nag-iisang glossy orange. Kung sa ibang brand may tinatawag silang golden engine na motor, katulad ni Wave at saka ni Smash, kay SYM meron din siya. At nandito si Bonus 110. Ito yung tipo ng motor na mahina na yung may-ari pero malakas pa rin siya. At sa tingin ko nasa 3rd or 4th generation na to. Kasi naabutan ko dati yung medyo malaki pa yung kanyang headlight. Kasi nga, tumagal naman siya sa market, tinangkilik ng mga tao dahil nga sa maganda yung performance ng kanyang engine at maganda yung kanyang mga fairings. Nasubaybayan ko nga rin yung looks nito. Dati kasi pang tito yung kanyang looks, no? Pero ngayon, nag-adapt na rin siya pang bagets na. Dati kasi malaki yung kanyang headlight. Ngayon, niliitan na. Tapos, very neat lang yung pagkakalagay ng mga decals niya. Swabing-swabe lang yung kanyang disenyo. Puntahan muna natin itong kanyang gulong. Ang brand ng kanyang gulong ay Kenda. Mapapansin din natin na medyo manipis lang yung ginamit ditong gulong. Ang size ay 2.25 by 17. At syempre ito pa lang ay tube type kasi naka-rim set pa to. Pero on the other hand, yung rim mas matibay kaysa sa naka-mugs. Sa kanya namang braking system, dito sa kanyang harapan nagustuhan ko kasi naka-disc brake na rin to. Mas malakas to kaysa sa naka-drum brake at yung kapal ng kanyang disc, makapal na rin 3mm. May color din dito sa kanyang harapan. At saka maraming butas, it serve as a cooling system. Tapos dito naman tagatanggal ng mga debris na naiipit dito sa kanyang caliper. Speaking of caliper, nakatupat caliper to, tapos kulay gold. Dito pala sa kanyang speed meter ay naka-cable pa rin siya. Isa sa nagustuhan ko talaga dito sa motor na to ay yung kanyang quality. Mapapansin mo, lalo na in actual, napakaganda ng mga finish ng kanyang fairings, pati itong kanyang mga bakal. Ito, glossy na gray na may glitters. Yan. Tapos maganda rin yung finish ng kanyang hub. Ayan, terno sila. Check naman natin itong kanyang fender. Mahaba na rin yung kanyang extension na cover dun sa kanyang makina. Maganda to lalo na dun sa mga maalaga sa motor. Tapos gusto bira lang yung mag-washing, hindi dumihin yung motor. Ito pwedeng-pwede sa inyo. Quality din naman nung kanyang fender ay medyo makapal din. Pero mas gusto ko yung glossy, mas makapal yung kanyang plastic. Nagustuhan ko rin dito yung kanyang pagka-matte. Para na siyang papunta sa charcoal black yung kanyang finish na matte. Ito naman yung itsura ng kanyang harapan. May SYM logo dito sa kanyang center. Sa kanya namang taas ay very simple lang din. Mas pogi na siya kasi may pa-curve na siyang ganito dito sa kanyang taas. Dati kasi diretso lang yan tapos malaki. Ayan, ngayon mas neat na siyang tignan. Tapos dito sa baba niya may nakalagay na SYM. Ang kanyang mga ilaw ay naka-bulb. Dito sa kanyang headlight ay halogen. Mapapansin din natin na transparent yung kanyang turning lights pero yung kanyang bulb, yun yung may kulay. Sa kanyang decals naman ay minimal lang yung design at mapapansin natin dito na yung kulay red dyan, yan lang yung napapalitan kung mag-iiba siya ng kulay. Yan lang yung mga magiging blue tapos kulay orange, yan lang yung magiging orange. Itong si Bonus 110 ay hindi lang natatapos sa budget-friendly, maganda yung quality, kundi ito ay Euro 3 compliance na din. Ibig sabihin, more eco-friendly yung emission na nilalabas nito kaysa sa ibang engine at saka very fuel efficient siya. Mapapansin din natin dito na walang lever dito sa kanyang left side dahil ito po ay semi-automatic na. At doon naman sa kanyang kabila ay yan yung brake para sa kanyang harapan. Napakalinis lang din tignan dito sa kanyang dashboard. At ito ay analog pa. Makikita lang natin dito yung kanyang turning lights indicator which is nandito yung isa tapos dito naman sa baba. Nandito rin yung kanyang gearing indicator. Meron din dyan yung neutral. Andito naman yung kanyang speedometer. Ito naman yung kanyang fuel indicator. At dito sa pinakagitna, yan naman yung kanyang odometer.
Dito sa pinakababa, yan naman yung high beam indicator. Mga buttons naman natin, maganda rin yung quality. Ito yung kanyang dimmer. Andito rin yung kanyang button para sa kanyang turning lights. Andito yung busina, choke. Sa kabila naman yung kanyang on and off ng kanyang headlight. At meron din siya dito yung kanyang starting system na naka-push start electric. At meron pa rin siyang kickstart. Mapapansin din natin dito, itong motor na to ay carb type pa rin siya at nandito yung kanyang fuel top valve. Ibig sabihin nito, pwede mong makontrol yung flow ng gas mo. Halimbawa, nakaganito, madami pang gas. Kung magre-reserve man siya below 1 liter, magiging ganyan yung kanyang itsura. At kung gusto mo namang i-off, ayan, nasa kalagitnaan. And it will serve as a warning sa'yo para mag-gas ka na. Maganda rin yung crankcase nito guys, makikita nyo siya in actual. May mga glitters na siya, no? Hindi siya tinipid. Ang iba pang details na makikita natin dito, may naka-emboss dito na SYM. Dito naman sa baba, naka-engrave na Samyang Motors Taiwan. Engine specs, meron tong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam. Ang displacement nito is 110. Ang compression ratio nito is 9.1:1. We have the maximum power of 4.6 kW at 7,500 RPM. Sa kanya namang max torque is 7.426 Nm at 5,000. Right side naman tayo, ito naman yung kanyang itsura. Maganda pa rin yung finish ng kanyang crankcase. Andito naman yung kanyang naman natin guys, ang combination nito is 14 sa harap, tapos dito sa likod ay 38. Pang semi high speed na rin siya, saka pwede hatakan. Mapapansin din natin itong kanyang suspension ay mukhang aftermarket, naka-jive dito sa kulay niya, kulay red. At saka dual shock. Size naman ng ating gulong ay 2.50/70. Akit naman tayo guys dito sa kanyang compartment. Subukan nating buksan. Dito mo pala siya isususi sa kanyang side. Ayan, bukas na yung ating compartment. Buksan natin kung anong makikita natin. Dito may lalagyanan siya ng helmet hook. Ayan, pwede mong ilagay yung helmet mo dyan in case na wala ka pang top box. Nandito rin yung kanyang gas tank na may gas capacity of 3.5 liters at yung kanyang fuel efficiency ay 56 kilometers per liter. Napakatipid na rin sa isang carb type. At hindi lang yan, meron din siyang small compartment dito. Pwedeng lagyan ng mga lisensya, kapote, ayan, yung mga pwedeng siksik lang dito. Ito naman yung kanyang grab bar na plastic at maganda rin, matibay. Dito naman sa kanyang taillight ay walang pinagbago. Ito yung kanyang signature taillight na bulb type pa rin siya. Dito sa kanyang baba ay may reflector. Siyempre kung umiilaw yung ating taillight ay parang nagsisilbing tail lamp na rin siya. Dito yung lalagyanan ng kanyang plate number. Ito naman yung itsura ng kanyang upuan. Flat seat lang din siya at leather type. Yung kanyang seat cover, dito sa may bandang likod, ito ay may SYM na nakalagay. Other details pala ay ito ay naka-mechanical key pa rin. At saka yung kanyang braking system dito sa likod ay naka-drum brake. Nagustuhan ko yun yung quality ng kanyang hub. Yung pagkaka-finish niya ay same dun sa kanyang harapan. Comfort test naman tayo guys, dito sa motor na to. Super gaan niya. Pwede sa babae at syempre sa lalaki. Napapansin nyo rin na super baba lang din niya. Yung both feet natin ay naka-flat dun sa ground at ang height po natin ay 5'6". At kayang-kaya, lalong-lalo na sa mga singitan ay pwedeng-pwede to. Saka kung ikaw ay nagbabudget talaga, yung kanyang magiging monthly ay mura lang din, pati yung kanyang down. At syempre, hindi lang dun natatapos, pati yung kanyang fuel efficiency ay napakataas, 56 kilometers per liter. Napakalaking tulong na noon at napakalaking tipid. So, upuan naman natin, flat seat na flat seat siya. Ramdam mo talaga na pag ganun siya, no? Pero maluwang siya, pati dun sa kanyang back ride seat ay maluwang din siya. So, okay na okay to kahit na pang-angkasan, pang-daily, ayan, pang-pamilya, okay na okay. Saka dun sa kanyang forma, hindi na rin siya nagpapauli, no? Maganda na rin, modern looking na rin siya. SRP naman natin guys ay 54,000 pesos at napakamura ng kanyang down payment. For only 3,500 pesos ay pwede mo nang maiuwi itong si Bonus 110. And of course, price may vary depende sa kasang pupuntahan nyo.
at magti 3 years ka ng 2696 only. Tapos kung maaga ka pang magbabayad, may rebate ka pang 300 pesos. So magiging 2396 na lang. At sa mga ibang terms ay ilalagay ko na lang dyan sa inyong screen. Sa mga keyboard warriors natin, kumusta naman sa inyo si Bonus 110? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po dun sa comment section below. Sa mga interested po dito kay Bonus 110 o sa mga motor ni Mitsukoshi at malapit kayo dito sa Parañaque or around Parañaque kayo, PM nyo na lang po ako sa ating Facebook page para matulungan ko po kayo. Sa mga napadaan po, sana po ma-like, share, and subscribe nyo ang ating YouTube channel. Pwede nyo rin po akong isupport sa ating Facebook at TikTok na yung link po ay ilalagay ko sa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!